Ngayon po ay pinagdiriwang po natin yung dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus o tinatawag din pong Corpus Christi. Palapahan po natin ang Panginoong Diyos. Ang pagdiriwang po natin ngayon ng Corpus Christi ay nagpapaalala sa atin, nagpapakita po ito ng dakilang pag-ibig at katapatan ng Diyos. At bakit nasabi kong dakilang pag-ibig? Bakit katapatan ng Diyos? Una, ito ay kasunduan. No? Ito ay tipanan. Ito ay covenant. No? That's the first point. No? Kasunduan. Sa panahon ngayon, na meron tayong mga legal process, no, legal na kasunduan, ang mga kasunduan o tinatawag natin, tama ba, attorney, Memorandum of Agreement. Yan. So may validation po mula sa abogado. Memorandum of Agreement or MOA ay ginagawa sa pamamagitan ng pirmahan ng mga dokumento. Pero noong unang panahon, ang mga kasunduan, ang mga tipanan ay sineselyuhan, sinisealed ng mga ritual katulad ng blood compact o gumagamit ng mga dugo ng hayop. Sabi nga po sa second reading natin, ang dugo ng mga kambing at ang dugo ng mga toro at ang abo ng mga dumalagang baka ay iwiwisik sa mga tao. No? Ano pinapakita nun? Yun ay iwiniwisik upang ang mga tao ay maging malinis. At anong kaugnayan ito sa Corpus Christi o sa ating pagdiriwang ng kabanal-banalang dugo at katawan ng ating Panginoon? Ang Corpus Christi o ang Eucharistia ay ang ating bagong kasunduan sa Diyos, kung saan patuloy na ibinibigay ni Jesus yung kanyang sarili. Bagamat pinagdiwang natin ang ascension, umakyat si Jesus sa langit, no? Ay patuloy pa rin niya binibigay ni Jesus ang kanyang sarili. Sa paanong paraan? Kaya nga po tinatag niya yung sakramento ng Eucharistia. Nadinig natin sa Gospel, do this in memory of me. Kanin ninyo ito, no? Bilang pag-alala sa akin, inumin nyo ito bilang pag-alala sa akin. At ito'y ginagawa natin no, sa banal na misa. Sabi nga sa ikalawang pagbasa, ang kanyang dugo, kasama ng katawan, ang lumilinis sa ating puso. Ang kanyang dugo at katawan, ang lumilinis sa ating isip upang talikdan na natin yung mga gawain na walang kabuluhan, yung walang saysay, at paglingkuran ang Diyos na buhay. At yan ang ating kasunduan sa Diyos. Kaya naman ang pagdiriwang ng Corpus Christi ay pag-alala natin ng kasunduan natin sa Diyos. Kung merong kasunduan, kung merong pangako, agreement, o covenant, second point, kailangan may paninindigan. Hindi pwede na sasabihin mo doon sa tao, halimbawa, mahal kita, pero hindi mo paninindigan. Di ba? So after ng tipanan natin sa Diyos, ito ang gagawin natin.
after ng pangako, after ng MOA, panindigan mo yan. Magkaroon ka ng commitment. And what is commitment? Commitment is what transforms a promise into reality. Yung pagbabago ng pangako papunta o sa pagiging realidad. Diba? So meaning, ang commitment ay more on actions. And commitment means staying loyal. Big word yun, ha? Pananatiling tapat. No, parang ganito, no? Isang kabataan, magjowa. Sige nga, kung wala kang ibang ini-entertain, patingin nga ng messenger mo. May tinatago, may ini-entertain. Nasaan ang commitment? Nasaan ang pagiging loyal sa iyong ipinangako? At paano po ipinakita yung paninindigan, yung commitment sa ating pagbasa? Tingnan po natin yung ating first reading mula sa Book of Exodus. Sabi po doon, lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. We will obey the Lord. We will follow the Lord. At anong kaugnayan nito sa Corpus Christi? Ito yung ating paninindigan sa pagdalos sa banal na misa. Umulan man, umaraw, mainit man, o taglamig, may construction man, o wala, magsisimba pa rin tayo. Paninindigan natin ito. At malaking hamon na mag-commit, malaking hamon ang manindigan sa banal na Eucharistia, sa Corpus Christi. Kaya nga po nakakabilib yung mga tao na kahit mahirap, na kahit merong inner struggles, kahit may mga pinagdadaanan na mga pagsubok sa buhay, pinaninindigan, pinangangatawanan ang kanilang commitment sa Diyos at sa kapwa. So ang banal na Eucharistia ay isang kasunduan. Yun yung first point. At ito rin ay paninindigan. At ang paninindigan ay matetest, masusubukan sa mga panahon ng inconveniences. Yesterday, kasama po ako sa meeting ng mga sakristan, yung mga nakasutana na. Hindi po yung mga nakapolo, no? Yung mga nakasutana, yung mga official member na po. Sabi ko, napapansin ko, kapag dobinaryo ng piyesta, dobinaryo ng Pasko, simbang gabi, dumadami kayo. Pag may special occasion, dumadami kayo. Pag dumating na yung ordinary time, nawawala kayo. Siyempre, napayuko na lang po yung iba. Napapahiya. Ano kayo, seasonal servers? Diba? Nagsaserve lang kayo kapag may mga okasyon. Yun ang dadagdag natin. Aside from inconveniences, as a test ng ating commitment,
yung mga pangkaraniwan at ordinaryong panahon sa ating buhay, doon din po tinetest yung ating commitment, yung ating paninindigan. Kapag yung ating buhay natin ay tila routinary na, natetest doon yung commitment natin. Sabi nga sa kanta ng Ben and Ben, paninindigan kita, mamahalin kita ng buong buo. At yun yung paninindigan. Hindi mo mamahalin ng 1/4 lang. Para bang, Lord, pwede bang mahalin kita? Pwede bang panindigan kita? 3 gives. 30% ngayon, 30% bukas, 40% sa makalawa. Hindi Bombay ang Diyos. Huwag mong gawing 3 gives. Panindigan mo, mahalin mo ng buong buo. Sabi pa nga sa kanta, anumang sabihin ng magulong mundo, kahit ayaw nilang ako'y sa'yo, ika'y iingatan ko. So meaning, kahit anumang mga hindrances, stumbling blocks, mga pagsubok, paninindigan mo yan. Hindi ka dapat magpatinag sa anumang mga distractions. So ang Corpus Christi ay nagpapaalala sa atin ang pagdiriwang na ito ng paninindigan sa Diyos, sapagkat una na tayong pinanindigan ng Diyos sa pag-aalay at paghahandog pa lang ng kanyang katawan at dugo para sa ating kaligtasan. Amen? Iba yata natutulog na dahil malamig ang simbahan eh, no? Ang komportable na ang lahat, ah. Last point na lang po, pangatlo. Pag pinagsama mo yung pangako, yung kasunduan, plus yung paninindigan, equals communion. Pero mas gusto ko yung malalim na Tagalog ng communion or close intimacy. Ano yun? Pagtatalamitam. Pwede niyo po bang ulitin? Sabi niyo, pagtatalamitam. Kasi hindi natin ito ginagamit eh. No? Pagtatalamitam. It means close intimacy. Communion. Pag pinagsama ang kasunduan, paninindigan, pagtatalamitan. Alam niyo, lagi po tayong inaabot, nire-reach out ng Diyos sa pamamagitan ng kasunduan, tipanan. At kapag tayo ay tumugon, kapag tayo ay nanindigan, tayo po ay nagiging kaisa ni Lolo Owen. Tayo po ay nagiging kaisa ng Diyos. Communion, pagtatalamitan. Ibig sabihin, kung tayo ay tunay na nagdedebosyon, no? Nagdedebosyon kay Lolo Owen, sa Mahal na Birhen, o kung sino mang mga santo yung pinagdedebosyon na natin, dapat yung debosyon na yon magdadala sa atin sa komunyon. Magdadala sa atin ng close intimacy sa Diyos. And hopefully, yung magiging resulta at magiging epekto nito o bunga ay yung pagkakaisa ng pamilya. Pagkakaisa ng community. So, ang Corpus Christi
yung pagdiriwang po natin ito ng Corpus Christi ay pagpapaalala sa atin na dapat tayo ay kaisa ng Diyos, kaisa ng ating kapwa, nagkakaisa sa mabuting hangarin at hindi sa masama. At ito po yung tatlong puntos na pagninilayan natin ngayong pagdiriwang ng Corpus Christi. Na ang Corpus Christi ay konkretong tanda, pag-aalala ng pag-ibig, ng dakilang pag-ibig at katapatan ng Diyos na nangako sa atin, ng Diyos na nanindigan para sa atin, ng Diyos na nakiisa sa atin. At ano yung tugon natin dito? Yun din, yung pangako natin sa Diyos, yung paninindigan natin sa Diyos, at yung pakikiisa, pakikipagtalamitam natin sa Diyos. Amen.